Narinig ko sa mismo doon sa kanilang illegal na hearing, tinawag silang kargador. Let me call on them 18 kargador. God damn. Pasensya na. Hindi ako papayag na matabi ang mga sinungaling nito kila Jose Rizal, Andres Bonifacio at mga dakila nating OFWs. Ang makikita mo kagad dito na hindi na balanse, tagang iba ang naratibo. Yung nagdadala, ang kinundihan mo, kinundina mo, yung pinagdadalhan mo, hindi man lang nakundina. At saka yung... Alin ba yung mas masama ang ginawa kung sakasakali? Oo nga, no? Sana man lang may nagsabi, mag-umpisa sa House of Representatives. Pwede po bang wag na nating tawaging honorables ang mga congressmen? Lalong-lalo na po yung nababanggit na dinalhan po ng maleta. Bako, magagalit po yun, sir. Yung bang ginawa nila, hindi po ba nasangkot po sa peligrong kanilang buhay? Masasabi ba nyo na yung ginawa nilang pagbubulgar na yon, yung halos silang lahat ay naging whistleblower, yun ba simpleng gawain po yun? Yung ba sa inyo po ay hindi kabayanihan? Yeah. May sentimiento kasi, Sen, yung 18 dating sundalo. Ako lagi ko sinasabing dating sundalo kasi nililinaw pala ito ni Atty. Levy Baligod na yung 16 doon ay tauhan ng Marines pero meron natang dalawa o bilang na hindi dating sundalo. Sabihin mo na lang na ex-soldiers. Yan, opo, 18 dating sundalo. Pero ngayon po, iba'y tinatawag na 18 kargador, 18 bodyguard, 18 tagabuhat ng maleta, ano ha? At pagkatapos, ito po ay sinang-ayunan pa ng mga tagapagsalita ng hukbong sandatahan ng ating bansa, AFP, at saka ng Philippine Marines. Hindi, mali ka doon. Opo. Ang nagpasimula ng initiative para hindi sila kilalanin na ex-marines o ex-soldiers ay yung mismong Armed Forces of the Philippines. Ang AFP po mismo. Nabasa ko sa dyaryo eh. Ang kanilang panawagan ay ipinadala sa mainstream media. Okay. Opo. Ngayon, kaya makikita mo, basahin mo lahat ang mga kulong sa sa mga dyaryo ngayon. Nang dahil sa pakiusap na 'yon, ay hindi na nila tinatawag na ex-marines or ex-soldiers. Kung hindi, tinatawag silang... ngayon, makikita mo. Ex-bodyguards na. May nakalagay. Mga bodyguards, bagmen, Kargador. Sa mga kapatid, ang media, ito wala tayong inaakusan dito kasi basahin ninyo yung dyaryo ngayon. Ipinadala ang pakiusap sa media mismo. Yun pala napakita sa TV. Yung media, ay tinanggap niya yung pakiusap. Siyempre po, yun ang report. Ngayon, ang medyo mabigat ngayon dito, yung pagtawag sa kanila, parang may pag-aaglahi na eh. Kanina narinig ko sa mismo, doon sa kanilang illegal na hearing, tinawag silang kargador. Yan, Kuya Ben, halimbawa ikaw ay isang dating public teacher, na malakas ka pa naman at makakapaghanap buhay ka pa. Pinili mo halimbawa na sa pagiging private mo na, hindi ka na public school teacher. Nag-tutor siya halimbawa, no? Nag-tutor ka halimbawa. Pero hindi ka na public school teacher. Kahit hindi tutor, halimbawa, naging ahente ka ng insurance. Sapagat may kakayahan pa naman eh. Ngayon, halimbawa, yung insurance mo, halimbawa, nalagay sa isang hindi magandang pagsiservisyo. Nakasangkot ka ron. So, yung bang pagiging teacher niya, nakasama lang naman, wala naman siyang kasalanan. Yung may kasalanan siguro, yung kanyang pinagsisilbihan. Katulad ditong mga, ako sinasabi kong ex-soldiers, dahil sundalo naman sila, nagalay ng buhay nila. Ang makikita mo kagad dito na hindi na balanse, yung pinagdideliveran nila ng maleta, hindi man lang nila hindi kinundina. Walang pagkukundina. Takot na takot silang kundinahin yun. Samantalang ang mga maleta, sinasabi na nga ng mga taong ito, ay dinala doon sa mga bahay na yon. At mga iba pang mga pasilidad na pag-aari nila. Wala ka man lang nakita, nung nag-hearing kami noong June 4, ang tanging pinakita nila kinabukasan, Kuya Benny, ay yung litrato na nandun sila sa session hall. Kahit isang salita na sinabi ng mga 18 na mga ex-soldiers, hindi na print sa dyaryo.
Oho. Ang tanging contribution lang ay yung litrato. Nandun nga sila sa banner. Photo Pero release. litrato lang. Ang tawag doon, Kuya Benny, photo release, no? Photo release na lang. Photo release. So, Photo ops. Oh. So, may photo release sa Kuya Benny. Jen. Pero yung pinagsasabi nila doon, kahit isa, walang na-print. Walang storyang nabasa lumabas. ang mga tao. Ngayon, inaaglahi sila ngayon, para bang naging masama sila, samantalang hindi naman nila alam na gano'n ang magiging kahantungan ng kanilang trabaho. Hindi nila pinili ng gano'n. Ang akala nila, bodyguard o kung ano man ang gusto sabihin, gwardiya, sapagkat, alam mo, kapag ka ikaw ay member ng army o kahit ng armed forces, mandatorily, nagre-retire ka at 56 eh. Opo. Mandatory retirement At age po yun. 57, Kuya Benny, pwede ka pa magtrabaho. Ay, malakas pa po yun. Oo. Pumili sila ngayon ng pagsisilbihan na kaya naman nila. At palagay ko, nasa kanilang skill naman yung gawain na yun, Opo. maging bodyguard o kung ano man. Bigay proteksyon. Oh. Bakit inakala ba nila na pagdating ng araw, gagamitin pala sila na silang magdadala ng mali-malitang pera sa kanilang pinaglilingkuran? Oho. Na nung magpasya sila na ito, ibulgar nila, sila pa ngayon ang nalagay At kinukundin na pa ng sa kanilang masamang sitwasyon. sitwasyon. Oo. Itong pinagbigyan ng pera, itong pinaglagakan ng mali-malitang pera sa loob ng mahabang panahon, hindi man lang nila pinuntirya. Oo nga, no? Dito mo ngayon makikita, sabi ko nga sa'yo, Oho. paano natin ngayon bibigyan ng magandang pagpapakahulugan o paano natin ipaliliwanag ang totoong nangyayari sa ating bansa? Oho. Kapag ka yung pagtingin mo sa isang pangyayari ay talagang iba ang naratibo. Oho. Yung nagdadala, ang kinundina mo, yung pinagdadalhan mo, hindi man lang nakundina. At saka yung nag-utos. Alin ba yung masama ang ginawa kung sakasakali? Yung nautusan lang na magdala, Oho. dahil siguro sa tungkulin nila, kasama na rin doon sa kanilang Trabaho, kaya sila obligasyon. sumusuweldo. Yes po, oo naman. Bakit yung tagadala? Oo. Ba't yung pinagdadalhan At saka ng yung nag-utos. sari-saring pera na ninakaw, na pera ng bayan, wala man lang silang binabanggit. Oo nga, no? Yeah. Sana man lang may nagsabi, mag-umpisa sa House of Representatives. Yung kung sino man ang katagapagsalita ng House of Representatives. Pwede po bang wag na nating tawaging honorables ang mga congressmen? Lalong-lalo na po yung nababanggit na dinalhan po ng maleta. Nako, magagalit po yun, Sen. Oo, Away yun. pwede kaya pwede kaya, kapag yung kaya ay ipinakiusap sa media, tatanggapin kaya ng media? Oho. O, bigyan natin, tingnan ninyo, balansihin natin. Opo. Balansihin natin. Oho. Tsak yun, siyempre, hindi pa, magagalit yung mga honorable congressmen natin. Kasi nga, paano ngayon ang standard natin? Ano pa pamantayan natin? Yun, Yung bang nagdala o yung pinagdalhan? no. Ang O yung mas nakagawa. nagdadala. Yun nga, yung nagdadala, Ay, yun ang kinundin eh. ang kinundina yung nagdadala, yung pinagdalhan, hindi man lang binanggit. Kaya Wala man pala, lang sinabi. Sen, kanina, nang magsimula, nung na-ambush interview si Attorney Baligod, yun ang kanyang pinahayag, nagsisintimiento daw yung 18 former soldiers sapagkat bakit daw ganon ang pagtawag sa kanila? Masyado niya silang inaaglahi, dinadown. Masama ba niya yung ginawa namin na kami nagbulgar para sa taong bayan na doon sa nalalaman namin? Ayun Akala pang ko ba- sabihin nga na bayani. Oh, yun. Ano kaya ang gusto nilang sabihin? Yung bang ginawa nila, hindi po ba nasangkot po sa peligrong kanilang buhay? Oho. Masasabi ba nyo na yung ginawa nilang pagbubulgar na yon, yung halos silang lahat ay naging whistleblower, yun ba simpleng gawain po yun? Oho. Hindi ba nalagay sa panganib ang buhay nila at ang buhay ng pamilya nila? Ay, tsak po yun. Pagkatapos pag tinawag mo silang bayani, alang-alang doon sa kanilang sakripisyo na ginawa nila yon dahil gusto nila na maayos nating maisagawa ang isang tapat na pag-iimbestiga para sa ganun mapanagot natin ang lahat ng may kasalanan. Yung ba sa inyo po ay hindi kabayanihan? Oho. Sabi pa naman ng mga sundalo daw nagtrabaho lang kami, gusto namin ng marangal na hanap buhay Tapos tong gate pala inutusan kami na inutusan masama pa pala. Kaya nga hindi Ang rin ginawa nila nakaya Hindi na rin nila nakaya Oho.